Hi, fans! Maraming salamat. Batiin ko muna itong... Batiin ko muna itong mga magigiting na tao dito na sa entablado, mga pasyal. Kay Kong Roman Romulo, kay Vice Mayor Dodo Jaworski, kay Mayor Vico Soto. Good job kayong lahat. Pakiusap ko lang kay Boboy tsaka kay Boye, huwag kayo magtatabi, mukha kayong lato-lato eh. Gusto kong talian yung mga ulo eh. Taka. Ikaw, Volta, tatawa-tawa ka. Sino kamukha mo? Hindi. Alam ko kung sino kamukha mo. Jimmy Santos. At higit sa lahat, ang aking pagbati sa lahat ng mga Pasigueñong narito ngayong gabi. At yung mga nanonood sa Facebook at sa YouTube, binabati ko po kayong lahat. Ngayon pa lang, congratulations. Dahil alam ko, pagdating ng Lunes, ipagpapatuloy natin ang giting ng Pasig, ang galing ng Pasig. Kayo po ay tumindig, nanindigan, pinakita nyo sa buong Pilipinas na dito sa lungsod ng Pasig, kaya nyong labanan at sugpuin ang korupsyon. Kaya naman ang aking pakiusap sa darating na Lunes din, atin pong ipagpatuloy ang nasimulan ng ating mga leader na nasa harap ninyo. Huwag na po tayong bumalik sa lumang politika. Politikang may bahid ng korupsyon. Politika ng pananakot. Politika ng panunuhol. Politika ng paninira. Politika na may kahalong fake news. At higit sa lahat ay yung politikang puro pangako. Alam naman natin yung mga pangakong yan mapapako. At hindi lang pako, may kasama pa martilyo na ipupukpok sa ating mga ulo. Kaya sa darating na Lunes, alam nyo na po, bantayan po natin ang ating mga boto. Sagrado po ito, katulad ng sabi ni Vice Dodot. Sagrado po ito. Wala pong halagang katumbas ang ating mga boto. Walang katumbas na bigas. Walang katumbas na lugaw. $500? Walang kwenta ang ganyang politika. Ibang-iba na talaga ngayon sa Pasig. Ipagpatuloy po natin para tuloy-tuloy ang agos ng tagumpay ng lungsod ng Pasig. At yan ay dahil sa inyong mga magigiting na Pasigueño. Maraming salamat po sa inyo lahat. Congratulations. Hindi ko na po masyadong pakakahabaan ang aking talumpati. Dahil baka sa ganda ng aking talumpati, ako'y maiboto yung senador. Si Tito Sen na lang, yung nagsalita dito, ang iboboto natin. Ang aking nakababatang kapatid. Kaya ito po, pakilala ko na po sa inyo. Kailan kaya may magpapakilala sa iyo na hindi ako?
Siguro pag presidente na ito, pwede na. Narito na ang aking nakatatandang kapatid, ang ating minamahal na si Mayor Vico Soto. Ang giting ng Pasig. Magandang gabi, Pasig City! Yung mga nandito sa bandang kaliwa hanggang Kakarodyo Avenue, ayos ba kayo dyan? Yung mga nandyan sa gilid, sa tapat ng simbahan. Yung mga nasa dulo, naririnig nyo po ba kami? Ako po, hindi ko po kayo marinig. Lakasan nyo naman ang inyong mga sigaw. Yung nandito sa bandang kanan, yung nandun sa likod, yung mga nandito sa harap, ayos lang ba tayo? Grabe ang energy natin, Pasig City. Binabati din po natin ang mga kasama na nasa upper box. Anong ginagawa mo dyan, huy? Ingat ka, kuya. Baba ka na po. Yung mga nandito sa harap, mga barangay officials, mga kapitan, maraming salamat po sa inyo. Yung mga senior po natin, kasama na ibang market vendor. Nakita ko kanina, alas 4 pa lang. Kaya sila yung nasa VIP seat eh. Alas 4 pa lang, nandyan na po sila. Grabe. Alas 4 ng hapon naman, hindi naman ng umaga. Yung mga nandito sa likod! Maraming salamat po. Teka lang, mga kasama. Konting katahimikan lang po. Yung mga nasa upper box! Kung maaari lang po, kung pagbibigyan po ninyo ko, sa pagkakataong ito, wag po Biko ang isigaw natin, kung hindi giting. Kung hindi po ba? Yung mga nasa likod! Hindi po kayo sabay-sabay! Giting! 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 Maraming salamat po. Siyempre, kailangan ko rin pasalamatan ang aking, unahin ko na po, ang aking ama. Alam nyo, nung tuwing nagsasabi po siya na gusto niyang sumama sa ating mga caucus, sa ating mga rally, lagi ko po sinasabi na pa, okay lang naman, baka mapagod ka. At ang lagi niya pong sinasagot sa akin, bakit? Bata pa naman ako Parang magkapatid lang po kami, Masakit, ako pa daw yung mas matandang kapatid. Siyempre, kailangan ko rin magpasalamat sa aking nanay. Nandito po si Mama. Nung nalaman niyang pupunta si Papa, sabi ko kasi kay Mama, huwag ka na sumama kasi baka mapagod po. Baka mapagod ka. Sabi niya sa akin, bakit si Papa mo pwede pumunta, ako hindi? Pero Ma, siguro, uy Ma, makinig ka. Siguro Ma, ito na yung tamang pagkakataon para humingi ako ng tawad sa'yo. Kasi, alam niyo, sa pag-iikot ko paminsan, madalas tong nabibiro na ang nanay ko ay si Ruby Rodriguez. Sorry Ma. Joke lang naman po yun. Yung mga nasa likod, may energy pa po ba tayo? Yung mga nasa bandang gitna, mabango pa ba yung katabi ninyo? Alam nyo, ngayon 2025,
Kakaiba ang laban natin, ano po? Tuwing titingin ba ako dito, sisigaw po kayo? Hindi na ako titingin dyan kasi hindi ako matatapos. Maraming salamat po ang ngayong 2025, kakaiba po yun. Aabutin tayo ng ating gabi dito eh. Gusto nyo hanggang madaling araw tayo dito, ha? Grabe tong laban natin, ano? Lahat ng pwedeng pagdaanan ngayong 2025, sa totoo mula 2024, lahat ng pwede nating pagdaanan, napagdaanan po natin. Kakaiba itong laban natin ng 2025. Lahat ng style, sinubukang gawin sa atin. Lahat talaga ng style. At hindi lang lahat ng style. Lahat ng tradisyonal na style. Lahat ng style na bulok. Sinubukan nilang gawin. Lahat ng fake news, troll farm, kasinungalingan, paninira, mga polyeto na pinamamahagi, vote buying, press conference, pangalawang press conference, pangatlong press conference. Abangan po natin, baka hanggang Martes may press conference po na naman. Pero sa gitna ng lahat, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo dahil hindi niyo po kami binitawan. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo dahil sinuportahan po ninyo hindi lang ang inyong mayor. Ang sinuportahan po ninyo ay hindi lang ang kandidato, hindi lang ang politiko. Ang sinuportahan po ninyo ang magagandang pagbabago at reforma na ginawa po natin sa lungsod ng Pasig. Ang sinuportahan po ninyo ay ang pagtataguyod ng mabuting pamamahala sa lungsod ng Pasig. Yan po ang tinindigan natin, pinaglaban natin mula 2019. Papasalamat tayo sa lahat ng mga tumulong sa atin, sa lahat ng mga nakasama natin mula taong 2019. Siyempre kasama na po dyan si Tito Sen. Naalala niyo po ba noong 2019, wala tayong entablado dito. Kahit malaki, pag mga ordinary, pang araw-araw nating caucus, alam niyo naman, wala po talaga kaming entablado. Gusto namin mas malapit sa tao. Kunting sound system, minsan nga, isang speaker lang, okay na po. Basta makasama po namin kayo. Pero siyempre, pag medyo malaking venue na, gaya ng Plaza Rizal, kung wala tayong stage, hindi nyo kami makikita dun sa likod. Pero noong 2019, ano pong gamit natin stage noon? Naalala niyo pa po ba? Sa speaker kami tumayo. May speaker, may monoblock. Yun na yun. Naalala niyo po noon, di tayo nabigyan ng permit noong 2019. Yun pala sila magpaparasara ng... Hindi, 2019 yung sinasabi ko. 2019, grabe po yun. Ang sabi sa atin noon, bawal daw. Kasi tingnan nyo na lang yung post ko sa Facebook, i-search nyo na lang. Hindi ko na para ikwento ulit. O gusto nyo ikwento ko? Hindi na po. Ngayon, hindi na natatakot, tinanggal natin yung takot sa puso ng mga Pasigenyo. Tinalikuran na natin yung style ng politika na puro takutan. Yung politika ng pananakot, tinalikuran po natin. Ngayon, dumating ang kalaban namin sa isang lugar. Walang problema. Ako pa nga pong unang nagsasabi na dapat pag may dumating, kakampi, kalaban, dapat respetuhin natin, galangin natin. Pag binati tayo, batiin natin. Pag kinamayan tayo, kamayan din po natin sila. Pero wag natin sila iboboto.
Kanina, narinig niyo po yung kwento ni Congressman Roman. Nagbalik tanaw po siya, 2019, lahat ng pinagdaanan natin. Pero yung mga pinagdaanan natin noon, yun yung naging inspirasyon natin nung tayo po ay nanalo na nung eleksyon noong 2019. Unang yugto ng pagbabago, hindi po naging madali. Nilabanan natin, mala sindikatong grupo na sila may hawak ng procurement. May public bidding kunyari, pero alam naman natin ang katotohanan. Yung tinatawag na diploma system, kung saan bibigay na lang yung kontrata. Yung mayor na lang namimili kung sinong gagawa ng kontrata. Lahat, kung anong budget, kung anong approved budget to the contract, sagad-sagad. Hindi naman sikreto yung mga kickback. Hindi sikreto yung SOP. Pero 2019, tinanggal natin ang lahat ng yan. Inayos natin ang ating pamahalaan. Naglinis tayo ng gobyerno. Kung meron akong isang pwedeng malaki, kung meron akong pwedeng isang may pagmamalaki, mula 2019, kahit bilyon-bilyon yung sinasabing pwede kong makuha sa kickback. Nung una ako naupo, yung mga nagpanggap na kasama ko, kaalyado ko nung eleksyon, nung nanalo na, yung iba sa kanila, bumubulong sa akin. Malaking pera yan. Akala ko, kaisa sa pagbabago. Yun pala. Iba ang balak, iba ang intensyon. Pero pinatunayan natin sa kanila na pwedeng talikuran ang lahat ng yun. Pwedeng yakapin ang mabuting paggogoberno, ang pagiging bukas ng ating pamahalaan. Kung meron akong isang pwedeng ipagmalaki, yan po ay na mula 2019, kahit isang piso, wala akong tinanggap sa mga kickback na yan. Kaya akong tumingin mata sa mata kahit kanino para sabihin po yan. Hindi tayo nagtapos doon. Winakasan din natin yung palakasan system. Paborito natin simbolo nito, pamaskong handog. Tama po ba? Sa simpleng halimbawa na ito, pinakita natin na pwedeng magkaroon ng pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isa. Hindi kailangan na malapit ka sa kusina para makakuha ng tamang benepisyo at serbisyo mula sa ating pamahalaan. Pero hindi naging madali. Buti na lang noong 2022, nagkaroon tayo ng mga mas maayos, mas matitibay na kasama. Kasi alam nyo, narinig din na naman po, iba sa inyo, narinig na po yung kwento ko, 2019, gusto natin maayos sa pamamahala. Inasabi natin sa mga kontraktor, wala nang kickback ngayon. Kahit isang piso, wala kayong bibigay sa mayor. Pero mababalitaan mo, may konsyahal, humihingi ng 3% sa kontraktor. May maglalakad ng pogo. Mga kaibigan, wala nang lugar sa ating pamahalaan para sa ganung klaseng opisyalis. Noong 2022, binigyan niyo po ako ng mga kasama, binigyan niyo po ako ng maayos na kasama na kapareho natin ng prinsipyo. Congressman, alam ko pong kahit hindi ko nabanggitin, pero ito pong sasabihin ko, hindi naging posible ang pagtakbo ko noong 2019. Hindi ako nag-file ng aking kandidatura kung hindi dahil kay Congressman Roman Romulo. Kong Roman, maraming salamat. Mula 2019, siya ang pinakamatibay natin na kasangga. Noong 2022, nagkaroon din tayo ng isang matibay at maprinsipyong Vice Mayor. Buti na lang, nagkaroon na tayo ng Vice Mayor ngayon na pumapasok. Nagkaroon na tayo ng Vice Mayor na hindi pala absent, napaka-professional. Alam niyo po kung gaano ka-professional ng Vice Mayor natin. Kahit maaga meeting, 8 a.m. meeting namin, 7:59 nandun na po siya mga kaibigan. Pero hindi tayo titigil sa professional. Una lang po yun. Mas importante pa rito, siya po ay tapat at may integridad. Inayos niya ang City Council natin. Dahil sa kanya, tumaas ang antas ng ating konseho at ang serbisyo nito. Kaya Vice Mayor Dodot, maraming salamat sa ginawa ninyo para sa ating City Council at para sa ating lungsod. At syempre, yung mga kasama nating konsehal, lagi nyo naman pong naririnig sa akin yung halimbawa na para tayong isipin natin nakasakay tayo sa isang sasakyan. Kung ang driver gustong dumiretso, hindi pwede na may pasahero na gustong agawin yung manibela para lumiko-liko. Disgrasya po yun.
Mga kaibigan, ang laban natin ngayong 2025 ay hindi lang po tungkol sa politika. Ang laban natin ngayong 2025 ay hindi lang para kay Vico, Roman, Dodot o kung sinong politiko. Ang laban natin ngayon, dito sa laban natin ngayong 2025, inaayawan natin yung mga lumang kalakaran at yung mga taong gusto tayong umatras pabalik sa mga lumang kalakaran na ito. Ba't gusto nila sa lumang kalakaran? Di naman natin siguro kailangan maging genius. Gusto nila sa lumang kalakaran kasi sila yung mga nakikinabang noon. Pansinin po ninyo, yung mga kakilala yung namamayagpag, yung sila lagi nung panahon na yun. Yung sila lagi may hawak ng mga malalaking kontrata, sila yung mga humihingi ng porsyento sa mga kontraktor, sila yung mga naglalakad ng illegal na sugal. Pansinin po ninyo, lahat sila ayaw sa akin. Pero para sa akin, yan na rin po yung isa sa pinakamatibay natin na patotoo o ebidensya. Yan ang patunay natin na totoo ang ginagawa nating reforma at pagbabago sa lungsod ng Pasig. Dahil mga kaibigan, kung yung mga taong korap, kung yung mga taong kaisa dun sa mga lumang kalakaran na yun, kung sila po ay sumusuporta sa akin, pagdudahan po ninyo ako. Pero dahil ayaw po nila sa akin, siguro ang ibig sabihin nun, totoo ang ginagawa nating paglilinis ng pamahalaan. Nandito po yung mga ibang barangay officials natin. Alam naman po nila, nung nag-meeting kami bago ng barangay, bago ng campaign period, may isang event ang barangay kasama ng DILG. Simple lang naman po yung sinabi ko sa kanila. Sabi ko sa mga barangay officials natin, tayo, tinanggal natin yung takutan at palakasan sa gobyerno. Ngayon, yung assistance mula sa city government, kung ano yung pwedeng itulong ng city government, wala tayong pag-uusapan na politika. Kung para sa barangay ninyo, gagawin natin. Kahit sumama ka pa sa kabila, basta para sa barangay ninyo, para sa mga constituents, para sa mga Pasigenyo, okay lang po, wala tayong pag-uusapan na politika. Pero, sinabi ko rin po sa kanila, kung yun talaga ang susuportahan ninyo, kung ibang kandidato ang susuportahan ninyo at hindi ako, sana ito po ay dahil totoong naniniwala kayo na mas okay yung kandidato na yon, na mas tapat yung kandidato na yon, na mas makabubuti sa ating lungsod ang kandidato o grupo na yon. Yan po ang sinabi ko sa kanila. Sana, kung ayaw nyo sa akin, okay lang. Pero sana kung sino susuportahan ninyong kandidato ay dahil yun talaga yung tingin ninyo na makabubuti para sa ating lungsod. At hindi yung susuporta kayo sa isang kandidato dahil lamang merong binibigay sa inyo. Sila na po ang makakasagot. Sila lang naman po ang makakasagot para sa mga sarili nila. Pero yan po, kita po natin, nandito na po tayo ngayon. Tinalikuran na natin yung mga style na bulok, palakasan, takutan, korupsyon, kickback. Niyayakap na natin ngayon. Tinataguyod na natin ngayon ang mga prinsipyo ng mabuting pamamahala sa lungsod ng Pasig. Mga kaibigan, eto na po tayo. Eto na po tayo. Nagbubunga na yung mga pinaghirapan natin. Nagbubunga na yung mga pinaglaban natin mula 2019. Ramdam naman po siguro ng bawat isang Pasigenyo ang mga bunga na ito. Yung iba, kunyari, hindi nila nakikita o nararamdaman dahil sa politika. Pero sigurado po ako, sa totoo, kung buksan natin ang kanilang mga utak, ang kanilang mga puso, makikita naman po natin, alam din nila lahat ng mga gandang bunga. Nararamdaman, nakikita rin po nila yan. Yung libreng prangkisa sa tulong ni Councilor Bolta, yung pagdoble ng bed capacity ng pangalawang ospital natin, 60 beds, 120 bed na ngayon, sa tulong ni Consial Eric, yung pagbapalupa sa mahigit 3,000 pamilya Pasigenyo, sa tulong ni Councilor Kiko,
yung expansion ng local senior pension natin sa tulong ni Councilor Pau, yung pagtatayo natin ng CSO Academy sa tulong ni Coach Paul. Kahit natalo si Coach Paul, nagtrabaho. Yung anti-pogo ordinance natin sa pangunguna ni Councilor Simon. Yung pagbubukas ng budget, hindi lang ng city kundi pati ng barangay. Yung sa mga vendors natin na binabaan ng renta sa tulong ni Councilor Maro. Yung pagpapatupad ng allowance ng solo parent sa tulong ni Councilor Angelo. Yung pagpapakuryente sa halos 1,000 na dati walang ligtas, walang legal na linya ng Meralco. Gusto natin maging ligtas sa tulong ni Councilor Buboy. Yan at marami pang pong iba. Ito na yung mga masasabi nating bunga ng pagbabago, bunga ng mabuting pamamahala. Siyempre may 3 din tayong bagong kasama. Pero napatunayan na rin naman nila ang kanilang mga sarili. Si Coach Paul, hindi naman bagong kasama to. Hindi ko na kailangan masyadong i-build up sa inyo kasi nakagat na nga ng aso eh. Sigurado na po yan. Tsaka, alam niyo, nabilib talaga ako kay Coach Paul kasi yun nga, natalo pero nagtrabaho pa rin. Kaya sa lahat, talagang masasabi ko, isa sa pinaka-deserving si Coach Paul Sinogat. Yung 3 naman nating bagong kasama, siguro nakilala nyo na rin. Pero ito po, bago natin tanggapin ng isang aplikante, tawagin na natin, para maging konsyal sa Giting ng Pasig, ang una ko pong tinatanong, ba't mo ba gustong maging konsyal? Kasi kung gusto mo maging konsyal, dahil may narinig ka dati na malaking kinikita ng mga to, o dahil gusto mong pakapalin ng iyong wallet, hindi ka bagay sa Giting ng Pasig. Tsaka wala nang ganun ngayon. Wala kang mapapala dito kung yan ang mission mo. Pero kung tunay na gusto mo magserbisyo, at hindi sapat yung gusto magserbisyo, madali naman sabihin yun eh. Mas importante, kapareho natin ang prinsipyo at kapareho natin na gusto sa malinis at maayos na pamamahala, pwedeng-pwede kayo sa Giting ng Pasig. Isa sa kasama natin, naging undersecretary, sa totoo, pang national na yung position niya. Naging chairperson ng National Youth Commission, undersecretary po ang titulo niya. Bonus na lang yung napakabait niya. Maraming may tutulong to sa atin. Councilor Ryan Enriquez. Number 13 sa ating mga balota. Ang laging nagsasabi na pag may serbisyo ang ating pamahalaan, sana all ang nakatanggap. Buti na lang sa Pasig, hindi lang tayo nagsasabi ng sana all. Pero gaya na sa pamaskong handog, libreng serbisyo sa ospital, masasabi natin, sa Pasig, meron all. Kaya naman na. Councilor Warren. Anong pangalan niya? Anong Warren Incenso? Para sa mga senior dito, ang Romy Diaz ng Konseho. Warren Inocencio, mga kaibigan. Last but not the least, sabi nila, save the cutest for last. Hanip. Marami na siyang naging magandang programa bilang kagawad ng may bunga. Marami na siyang na-share sa akin. Yung iba, sa totoo, nagagamit na natin sa LGU po natin. Wala na pong iba. Councilor Boyi Abunda. Ay siya, Raimundo. Boyi Raimundo. Huwag po tayo magkakamali. Sorry, Tito Boy. Mga kasama, 2019, unang yugto ng pagbabago. Marami tayong napagtagumpayan. Bagamat may mga pagsubok, medyo nahirapan tayo sa ibang mga bagay. Inaasikaso natin pag-aayos, paglilinis ng pamahalaan. May mga nanggugulo, may mga pero pagtagumpayan pa rin natin, dire-diretso pa rin tayo. Noong 2022, ito na, nagkaroon na tayo ng mas matitibay na kasama. Hindi lang congressman, pati vice mayor at majority sa mga konsyal natin, nakasama na po natin.
Pag sinabi kong kasama, hindi ibig sabihin kaibigan. Ibig sabihin, kapareho natin ng prinsipyo. Yung mga pumirma sa Anti-Pogo Ordinance, sila po yung mga kasama natin. Kaya bumilis lalo ang takbo ng inyong pamahalaan. Kasi ang mayor, isang tao lang po ako. Meron akong hindi makikita, meron akong hindi makakausap, meron akong hindi mapupuntahan, meron akong hindi maiisip. Pero sa tulong ng mga taong ito, para kung nahati yung katawan ko sa marami. Sa totoo lang, ang laking tulong. Pwede ko silang mahingan ng tulong sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang opisina. Ang laking tulong po talaga. Parang nahati ko yung sarili ko sa marami. At ang importante kasi, pwede ko silang pagkatiwalaan. Yan naman yung importante. Pwedeng magaling, pwedeng mabait, pwedeng kaibigan din naman natin, labas sa politika. Pero kung di natin pwede pagkatiwalaan, wala, hindi rin talaga makakatulong. Buti na lang mga taong ito, wag pagkakatiwalaan natin, maayos, matitibay, mga kasangga natin para paigtingin pa mga simulan ng pagbabago at reforma. Ngayon, nandito na po tayo sa ikatlong yugto ng pagbabago. Yung mga nabanggit natin kanina tungkol sa mga kalaban, tungkol sa mga naninira sa atin, tungkol sa mga gumagawa ng kung ano-ano. Hindi ko nabanggitin ulit yung presscon. Pero sa totoo, ito mga kaibigan, sana, hindi maganda. Alam ko, yung iba sa inyo, nanggigigil, di ba? Pag kung ano-anong naririnig po ninyo, pag nakikita ninyo kung ano-ano yung kilos, kayo naman po yung nagsasabi sa akin, nagagalit kayo, naiinis kayo, nanggigigil kayo. Pero sana po, mga kasama, huwag tayong magulat. Lumiliit na naman po yung puwersa nila, yung bilang nila. Mula 2019, dati sila talaga yung mga boss eh. Marami talaga sila. Maraming leader, maraming support. Pero nakita po natin, lumiit na po yung bilang, lumiit na yung puwersa. Pero, huwag tayong magugulat na nandyan pa rin sila. Huwag tayong magugulat na hindi sila basta-basta susuko. Huwag tayong magulat na kahit alam nilang malakas tayo, kahit alam nila na maganda yung ginagawa, huwag tayong magugulat kung nandyan pa rin sila, gusto pa rin manggulo. Bakit po? Dahil alam naman po natin kung paano sila nakinapang dun sa mga lumang kalakaran. Kung para sa maliit na halaga, minsan may mababalitaan ka kung ano-anong ginagawa. May naho-hold up para sa 500 pesos, para sa cellphone. Ano pa kaya ang pinag-uusapan natin sa City Hall? Bilyong-bilyong piso. Sa lumang kalakaran, may kickback, may SOP, may diploma system. Masaya sila. Ngayon, tapat na pamamahala, malinis na gobyerno, maraming pagbabago at reforma, walang patakasan, ayaw ng takutan. Hindi sila masyadong nakikinabang. Sabihin na nating gutom. Naghahanap ng alam nyo na. Huwag tayong magulat. Pero buti na lang, ang mga Pasigenyo, matatalino at mapanuri. Tayo mga Pasigenyo, hindi na tayo tinatablan ng mga, hindi ko na kailangan banggitin minsan eh. Kasi sa totoo, Pasigenyo, hindi na tayo tinatablan. Subukan bilhin ng boto natin. Wala na yan para sa atin kasi nakikita natin, pag maayos ang ating gobyerno, kung may problema man ako, pwede kong sandalan ang gobyerno. Hindi yung kung anong mga lumang style ng politika na alam naman natin kasama sa masamang siklo. Pag malaking ginagastos, ano ba expect natin? Pag malaki ginagastos sa kampanya, ano bang expect natin pag nanalo? Hindi naman sikreto yan. Lumang tugtugin na po yan. Buti na lang ang Pasigenyo, matatalino. Ang mga Pasigenyo, pag nakarinig ng pangako na kung ano-ano, nakaway lang naman ang puhunan, pwede ipangako ang langit at lupa. At hindi lang langit at lupa, pati ibang planeta, pinapangako na po ng iba. Pero buti na lang, ang mga Pasigenyo, bukod sa matalino at mapanuri, hindi madaling bolahin.
Hindi pwedeng paikot-ikutin ng Pasigueño. Pasigueño nag-iisip. Nandito na po tayo, mga kaibigan. Ang tanong ko po sa atin, nakikita po ba natin na tayo'y nasa tamang direksyon bilang isang lungsod? Nararamdaman ba natin ang mga bunga ng mga pagbabago at reforma na pinaghirapan at pinaglaban natin dito sa ating lungsod? Isang tanong pa po, mga kasama. Naniniwala po ba tayo na tamang direksyon ang tinatahak natin bilang isang lungsod ngayong 2025? Dahil mga kaibigan, mga kapwa ko Pasigueño, kung naniniwala po tayo, kung nakikita po natin, kung nararamdaman natin na nasa tamang direksyon tayo ngayong 2025, kung sa palagay natin na nasa tamang direksyon at tamang direksyon ang tinatahak natin bilang isang lungsod ngayong 2025, mga kasama, huwag na tayong lumiko-liko pa. Huwag na tayong kumaliwat kanan pa. At mas lalong huwag tayo papayag dun sa mga taong gusto tayong iatras pabalik dun sa mga lumang kalakaran. Mga Pasigueño, ngayong 2025, ipakita po natin na kaisa natin ang pamahalaan sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting paggugoberno. Sa Lunes, hindi lang natin basta ipapakita, kundi isisigaw natin sa pamamagitan ng ating mga boto. Nasa lungsod ng Pasig, hindi na tayo liliko, hindi tayo U-turn, dire-diretso lang po tayo. Mga Pasigueño, dire-diretso ang takbo natin. Maraming salamat, Pasig City. Mabuhay ang lungsod Pasig. God bless, Pasig City. Muling iboto ang number 4.